Colossians chapter 1 verse 16 to 20. For in him all things were created, things in heaven, things things on earth, visible and invincible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. He is before all things, and to him all things hold together. And he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn, from among the dead, supremacy. For God was pleased to have all his fullness dwelling him, and through him or reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on cross. Let's pray. Panginoon, we thank you na binigyan niyo kaming pribilehiyo to praise you and glorify you, Panginoon. At naway, Panginoon, sa aming sama-samang pagsamba ay tanggapin niya po, Panginoon, ang aming papurit pasasalamat. At Panginoon, dalangin ko din po na pagkalaban niyo po aming banal na spirito upang maunawaan po namin ang inyong mensahe ngayong araw. At may sabuhay po namin ito. At dalangin ko din po na ihanda niyo po ang mga puso at isipan, Panginoon, at tanggapin niyo po lahat ng bumabagabag sa amin upang sa oras ito, Panginoon, ang focus po namin ay sa inyo lamang, Panginoon. At patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, Panginoon, and sa aming mga kapatid na papunta pa lamang, na may ingatan niyo po sila upang makasama po namin sila sa sama-samang pagsamba. Ulit, Panginoon, we thank you and glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Ang scripture po ay filled with passages that speak ng mga katangian ng Panginoon according to Psalm 33 verses 4 to 5. For the word of the Lord is right and true. He is faithful in all he does. The Lord loves righteousness and justice. The earth is full of his unfailing love. And according to Psalm 90 verses 1 to 2, Lord, you have been our dwelling place throughout all generations. Before the mountains were born, or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting, you are God. And James 1:17 says, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Everything will fade, pero ang Panginoon ay mananatili kung ano siya at kung sino siya. At sa takdang panahon, He will wipe every tear from their eyes, from our eyes, and there will be no more death or mourning or crying or pain. For the old order of things has passed away, according to Revelations 21 verse 4. Tayo pong lahat ay tumayo at atin pong patuloy na i-declare ang mga katangian ng Panginoon at purihin at sambahin natin ang Panginoong Diyos kung sino siya at ano siya sa ating mga buhay. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Let's declare that our God is unchanging, is unfaithful, and is unfailing. Before the skies were born, before the oceans roared, before the mountains reached for the burning star, through all your words and ways, through every promise made, through every means of grace that reveals your heart. Sing, you are unchanging. You are unchanging, faithful and failing, now and forevermore. God everlasting, sovereign and reigning, now and forevermore. In every season here, in every season here, in waves of joy and tears, in all the ways our eyes only see in God.
every trial we face, with every test of faith, with our eternal hope written in your scars. You are unchanging, faithful and failing, now and forevermore. God everlasting, sovereign and reigning, now and forevermore. Sing when earth and heaven fail, when earth and heaven fail, when shadows bloom from faith, when we are home at last in a Savior's arms, then all will be made right, then every tear will dry, then your redeeming light will destroy the dark. You are unchanging, faithful and failing, now and forevermore. God everlasting, sovereign and reigning, now and forevermore. Once more, let's sing, you are unchanging. You are unchanging, faithful and failing, now and forevermore. You're God everlasting. God everlasting, sovereign and reigning, now and forevermore. Tunay nga na kayo ang Diyos noon, ngayon at pagpakailanman, at kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoon, upang kami po ay mag-alay ng aming mga papuri, ng aming pagsamba, Panginoon, maging mga pasasalamat sa inyo, na aming Diyos na buhay at Diyos na dakila. Tanggapin niyo po ang lahat ng aming mga papuri at pagsamba, Lord God, as we continue to declare that you are worthy to be praised, that you are our only Lord God and Savior, Lord God. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito na inyo pong pinagkaloob sa amin upang amin pong maibalik ang pinakamataas sa papuri at pagsamba sa inyong dakilang pangalan. Revelation 7, verses 9 to 12. After this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands, and they cried in a loud voice, "Salvation belongs to our God, who sits on the throne, and to the Lamb." All the angels were standing around the throne and around the elders and the four living creatures. They fell down on their faces before the throne, and they worshiped God, saying, "Amen. Praise and glory and wisdom and thanks and honor and power and strength be to our God forever and ever. Amen." Patuloy nating awitan ng ating Panginoon. Let's declare that He is worthy. He is worthy to be praised, for He is our God. Hear the thousands upon thousands rolling song, singing praises to the slaughtered Lamb of God. He is worthy. He is worthy. For His glory He has purchased us with blood. All His people join from every tribe
sing the triumph of our King. Jesus, all praise to you alone. You're the worthy one. Come, Lord Jesus, how we long to see your face. When a morning turns to songs of endless praise, you are worthy. You are worthy. Jesus, the Lamb upon the throne, sing the triumph of our King. Jesus, all praise to you alone. You're the worthy one. Let us sing all blessing, all honor, our glory, might, and strength. All blessing, all honor, all glory, might, and strength. Let's sing all power, all power, dominion to the Lamb for sinners slain. All blessing, all blessing, all honor, all glory, might, and strength. All power, dominion to the Lamb for sinners slain. Jesus, you're the Lamb on the throne. Jesus, the Lamb upon the throne, sing the triumph of our King. Jesus, all praise to you alone. You're the worthy one. You're the worthy one. You're the worthy one. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Patuloy nating awitan ang ating Panginoon. Let's declare that He is our holy, mighty, wonderful Savior. Let's join the angels' cry as they sing, Holy, holy, holy. You're our holy God, and we praise and glorify you, Father.
the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. If you've been redeemed, sing the song forever to the and if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the sing the song forever and amen. All the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Come and hear your people sing. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Let's sing. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above all thrones and dominions, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, Lord God. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Come and hear your people sing. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always
You will always be holy, holy forever. Kayong aming kabanal-banalang Diyos at wala nang makahihigit pa sa inyong kadakilaan, sa inyong kapangyarihan at sa inyong kaluwalhatian, Panginoong Diyos. Kaya kami pong lahat ng inyong mga anak ay patuloy na aawit at sasamba sa inyong tanging dakilang pangalan. Muli ang lahat ng ito ay patuloy naming inaalay sa matamis sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Bigyan po natin ng Panginoong Diyos ng pinakamalakas na palakpak. Purihin po ang ating Panginoon at maaari na po tayo makaupo. Ngayon naman po ay tinatawagan ko po mga kids na attend ng Sunday School. Let's pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa buhay ng mga batang ito. At dalangin po namin, Panginoon, na pagkalooban niyo po sila ng banal na takot, Panginoon, at sa kanila pong pag-aaral na inyong salita. Naway, Panginoon, ay kayo pong mangusap sa kanila, Panginoon. At makita rin po ito sa kanila, hanggang sa kanilang pagtanda, Panginoon. Naway magamit po ang kanilang mga buhay sa pagbabahagi ng inyong salita, Panginoon, at pagninilbihan sa inyo. At sa kanila pong mga guro, Panginoon, kami din po ay nagpapasalamat. Naway pagkalooban niyo po sila ng banal na spirito at tiyaga, Panginoon, sa pagbabahagi ng inyong salita. Muli, Panginoon, we thank you and glorify you. In Jesus' name we pray, Amen. Manatili po tayo sa diwa ng pananalangin. At sa oras naman pong ito ay dadako po tayo sa ating prayer concerns. Unang-una po ay pag-pray po natin ang spiritual growth and guidance and good health para sa ating mga pastors, elders, and ministry leaders at sa lahat pa ng ating mga kapatid. Pangalawa naman po ay pag-pray po natin ang ating bansa at ating mga nanunungkulan na kalaban sila ng wisdom, integrity, and strength at peace and order sa ating bansa. At pangatlo naman po, protection and strength para po sa lahat ng missionaries at buong Christian sa buong mundo. Sige po.
Let's pray. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa inyo. At salamat po sa katiyakan na dirinig niyo po ang aming mga panalangin. Inalalapit po namin ang aming mga tagapanguna sa aming iglesia, Panginoon, at lahat ng aming kapatid na way pagkalaban niyo po kami ng banal na spirito sa aming pag-aaral na inyong salita. At apoy po sa aming mga puso upang ibahagi ang inyong salita, Panginoon. Nalalapit din po namin ang aming bansa, Panginoon, na may kayo po ang protect sa amin, Panginoon, at unity, Panginoon, na aming mga government officials, Panginoon. E din po sa aming mga kapatid sa buong mundo na inuusig, Panginoon, ay naway kayo bumibigay sa kanila ng comfort, Panginoon, at protection and strength, Panginoon, sa kabila ng kanilang nararanasang persecution, Panginoon. Panginoon, inaalay po namin sa inyo at papurit pa sa salamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Lord, plant your word deep in our hearts and may it richly dwell. Make us like Jesus and less like ourselves. Our souls sick with sin, by your word are made well. Lord, plant your word deep in our hearts and may it richly dwell. Lord, plant your word deep in our hearts to overflow with praise. Grant us a new song that sings of your fame. When melodies rise as we lift up your name, Lord, plant your word deep in our hearts to overflow with praise. Lord, plant your word deep in our hearts with thankfulness renewed for all that you are, for grace and for truth, for your sacrifice and our new life in you. Lord, plant your word deep in our hearts with thankfulness renewed. Plant your word within, oh Lord, so the seeds of faith and love may grow, may
Tayo po lahat ay tumayo at sama-sama po natin buksan ang ating mga Biblia sa Luke chapter 2 verse 18 to 35. Luke chapter 7 verse 18 to 35. Luke chapter 7 verse 18 to 35. John's disciples told him about all these things. Calling two of them, he sent them to the Lord to ask, "Are you the one who is to come, or should we expect someone else?" When the men came to Jesus, they said, "John the Baptist sent us to you to ask, 'Are you the one who is to come, or should we expect someone else?'" At the very time Jesus cured many who had diseases, sicknesses, and evil spirits, and gave sight to many who were blind. So he replied to the messengers, "Go back and report to John what you have been seen and heard. The blind receive sight, and the lame walk. Those who have leprosy are cleansed. The deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor. Blessed is anyone who does not stumble on account of me." After John's messengers left, Jesus began to speak to the crowd about John. "What did you go out into the wilderness to see? A reed swayed by the wind? If not, what did you go out to see? A man dressed in fine clothes? No, those who wear expensive clothes and indulge in luxury are in palaces. But what did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. This is the one about whom it is written, 'I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way before you.' I tell you, among those born of women, there is no one greater than John. Yet the one who is least in the kingdom of God is greater than he." All the people, even the tax collectors, when they heard Jesus' words, acknowledged that God's way was right, because they had been baptized by John. But the Pharisees and the experts in the law rejected God's purpose for themselves, because they had not been baptized by John. Jesus went on to say, "To what? Then can I compare the people of this generation? What are they like? They are like children sitting in the marketplace and calling out to each other. 'We played the pipe for you, and you did not dance. We sang a dirge, and you did not cry.' For John the Baptist came neither eating bread nor drinking wine, and you say, 'He has a demon.' The Son of Man came eating and drinking, and you say, 'Here is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners.' But wisdom is proved right by all her children." Purihin pang salita ng Panginoon, makakaupo na po tayo. Magandang, Hello. Magandang umaga po. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa inyong biyaya. Salamat po at meron din kaming kalayaan na patuloy na mag-aaral ng iyong salita. Aming Diyos, nawa ang inyong banal na Espiritu ang mangusap sa amin upang maunawa namin ang pinababatid na katotohanan
sa pamamagitan ng inyong salita. Nawa, maunawaan ito namin ang katotohanan at ganun din po matanggap namin ito, masunod namin ito, Lord, at maisa pamuhay. In Jesus' name we pray. Amen. Ang mga talatang ating binasa kanina ay mula sa aklat ni Lucas. Ang mga talatang ito ay humihimok sa atin na sumampalataya kay Jesus kahit na hindi natin lubos na maunawaan ang mga nangyayari sa ating kapaligiran, hindi nangyayari ang ating mga inaasahan, sapagkat si Jesus lamang ang katuparan ng pangako ng Diyos na ililigtas tayo. At tinupad ito ng Diyos sa kaparaan ng hindi noon maunawaan ng mga taong nabuhay noong mahigit 2,000 taon na ang nakaraan. Ngunit ito ay pinaalam niya sa atin sa pamamagitan mismo ng kanyang anak. At kahit tayo ay may kalayaan magpasya ng ating tadhana kung tayo ay makikinig at susunod sa karunungan na nagmumula sa Diyos, tiyak na mapapatunayan natin na ito ay mapagkakatiwalaan. Ang unang punto na pinababatid sa atin ng mga talata ang ating pag-aaralan ay sumampalataya tayo na si Jesus ang ating tagapagligtas. Ayon sa mga talatang ating pinagbulayan, nabalitaan ni Juan Bautista sa pamamagitan ng kanyang mga alagad ang mga ginagawa ng Panginoong Jesus. Mababasa natin sa aklat ni Lucas na pagkatapos na bautismuhan ang Panginoong Jesus ni Juan at siya ay mag-ayuno ng 40 araw sa ilang, siya ay nangaral sa mga sinagoga, sa mga bayan sa Galilea at Judea. Pumili siya at nagtalaga ng mga pangunahing alagad, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng mga masasamang espiritu mula sa mga taong kanilang sinasaniban, nagpagaling ng ketongin, nagpagaling ng lumpo, na mababasa natin sa mga talata mula sa Kabanata 3 hanggang 6. Ganon din naman marahil ibinalita kay Juan ng kanyang mga alagad na si Jesus ay nakikisama sa mga maniningil ng buwis at iba pang mga makasalanan. At marahil nalaman din ni Juan na pinaunlakan ni Jesus ang hiling ng senturyon na Romano na pagalingin ang kanyang alipin na nabasa natin, na pinag-aralan natin nung nakaraan. Dahil sa mga nabalitaan ni Juan mula sa kanyang mga alagad tungkol sa mga ginawa ng Panginoong Hesus, nagdulot ito ng pag-aalinlangan kay Juan. Hindi pinabatid sa mga talata kung bakit nagdulot ng pag-aalinlangan kay Juan ang kanyang mga nalaman tungkol kay Jesus. Mababatid natin sa mga talata na ang tugon ni Juan sa balita tungkol kay Jesus ay pag-aalinlangan. Ang sabi sa talata 18 hanggang 19 ay ibinalita sa kanya ng mga alagad ni Juan ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya tinawag ni Juan ang 2 sa kanyang mga alagad at sinugo sila sa Panginoon na nagsasabi, "Ikaw ba ang darating o maghihintay pa kami ng iba?" Ikaw ba ang darating o maghihintay pa kami ng iba? Ito ay tanong ng isang nag-aalinlangan. Ikaw ba ang aming hinihintay o may darating pang iba? Ito ay tanong ng isang taong naninigurado.
Bakit nagkaroon ng pag-alinlangan si Juan tungkol kay Jesus? Hindi ba siya ang nagbautismo kay Jesus? At siya ang nagpakilala sa kanya sa mga tao? Pinatutuhanan ni Juan na si Jesus ang Mesyas. Ito ay mababasa natin sa Aklat ni Juan, Kabanata 1, talata 29 hanggang 31, na ang sabi ay, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya. Sinabi niya sa mga ito, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin ko, may isang darating na kasunod ko, na higit kaysa sa akin, sapagkat narito na siya bago pa man ako ipanganak. Noong unay hindi ko rin siya kilala kung sino siya, ngunit naparito ako, nagbautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Marahil, nagtataka si Juan sapagkat si Jesus ay nakikisalamuha sa mga maniningil ng buwis at iba pang makasalanan. At madalas siyang pumupunta sa mga piging at panay ang kain at inom niya kasama ang kanyang mga alagad. Samantalang alam natin na si Juan ay palaging nag-aayuno at siya ay palaging nasa ilang. Marahil nagkaroon ng mga pag-alinlangan si Juan dahil marahil inakala niya na dumating ang Mesyas para lubos na isakatuparan ang mga propesiya tungkol sa kanya. Halimbawa, ang sabi sa Isaiah 61, verse 1 to 2 ay, ang Espiritu ng makapangyarihang Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako na mangaral ng magandang balita sa mga duka. Sinugo niya ako para liwin ang mga sugatang puso at para ipahayag sa mga bihag at mga bilanggo na sila'y malaya na. Sinugo rin niya ako para ipahayag na ngayon na ang panahon na ililigtas ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Marahil, iniisip ni Juan kung bakit hindi pa ginagawa ni Jesus ang pagpapalaya sa kanyang bayan mula sa pagkabihag at hindi pa pinaparusahan ang masasama kung siya nga ang Mesyas. Bakit ako nakakulong dito? Tanong ni Juan. At si Haring Herodes nasa trono pa rin hanggang ngayon. Kaya pumunta ang mga alagad ni Juan kay Jesus at nadatnan nila si Jesus na abala. Ang sabi sa talata 20 hanggang 21 ay, pagdating doon sinabi nila kay Jesus, pinapuntak po kami dito ni Juan na tagapagbautismo upang itanong kung kayo na nga ang darating o maghihintay pa kami ng iba. Nang oras na yon, pinagaling ni Jesus ang maraming taong may sakit, may karamdaman, at sinasapian ng masasamang espiritu. Maraming mga bulag ang binigyan niya ng paningin. Ano ang naging tugon ni Jesus sa tanong sa kanya ng mga alagad ni Juan? Sinaway niya ba si Juan? Ang sabi sa talata 22, 23 ay, kaya't sinabi niya sa mga sugo ni Juan, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong nakita at narinig. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling at lumilinis ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga duka ang magandang balita. Pinagpala ang taong hindi
nag-aalinlangan sa akin. Sa mga talatang binasa natin, sinatsaway ni Jesus si Juan o tinutuwid niya ito. At binigyan pa siya ng babala ni Jesus. Sabihin niyo kay Juan kung ano ang nakita niyo na ginagawa ko. Hindi ba ito maliwanag na katibayan kung sino ako? Sapagkat ito ang pinahayag ng mga propeta. Ganon din, mayroon siyang babala kay Juan na idinaan niya sa pamagitan ng isang euphemism na tinatawag natin o figure of speech. No? Isang paraan na pagsabi ng hindi maganda sa magandang paraan. Halimbawa, sa halip na sabihin mo sa isang babae na, uy, ang taba mo. Maaari mong sabihin na lang na, uy, palagi yatang masarap ang kinakain mo. Yun ang euphemism na tinatawag. No? Na sabihin mo ang hindi maganda sa magandang paraan. Ang sabi ni Jesus sa talata 23 ay, pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Ang salin niyan sa wikang English, sa English Standard Version, ganito ang sinabi, and blessed is the one who is not offended by me. Mapalad ang taong hindi sumasama ang loob ng dahil sa akin. Ang pinahawatig ni Jesus kay Juan ay, huwag kang mag-alinlangan o huwag kang ma-offend kung sino ako dahil sa mga ginagawa ko. O di kaya ang sinasabi niya ay, huwag mong isipin na hindi ako ang tinutukoy ng propesiya sapagkat hindi ko ginagawa ang mga inaakala mong dapat kong gawin. At ginagawa ko ang mga bagay na akala mo ay hindi ko dapat gawin. Ayon sa iyong pagkaunawa kung sino talaga ako. Ganon na naging malubhang pagkakamali ng mga tagapagturo ng kautusan noong panahon ni Jesus. Nagkaroon sila ng mga nabuong opinyon o haka-haka o preconceived ideas kung ano ang katangian at kung paano isa sa katuparan ng Mesyas ang propesiya sa kasulatan. Kaya nang hindi tumugma ang katangian at mga gawa ni Jesus sa kanilang preconceived ideas, nagkaroon sila ng pagtanggi, pagkasuklam at pagkukutya kay Jesus. Ganon din ba tayo? Na-open tayo kung ang mga sinasabi ni Jesus sa atin ay hindi natin maunawaan o matanggap? Ano ang ibig kong sabihin? Halimbawa, tayo ay naaliw kapag nababasa natin ang mga payag na hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Sa Hebrews 13 verse 5 yun, no? O di kaya ay ang katagang walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Romans 3 verse 38 to 39. O di kaya ay lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibikitan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Nasa Matthew 11 verse 28. Subalit, ayaw natin o iniwasan natin ang mga salitang, ang sino mang gustong maging alagad ko ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Matthew 16 verse 24. O di kaya ay mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga nagbibitaw ng sumpa laban sa inyo at ipanalangin ninyo ang mga nagmamalupit sa inyo.
Luke 6, verse 27 to 28. May sinabi ang isang kilalang preacher tungkol dito. Ang sabi niya, may mga tao sa kanilang iglesia na lumalapit sa kanya at nagsasabi na mayroon silang ayaw sa mga talata sa Biblia. Ang sagot niya sa kanila ay, mainam yun, sabi niya. Ang dapat ninyong gawin ay markahan ninyo ang mga talatang iyon, yung mga talatang ayaw ninyo, at palagi ninyo itong basahin paulit-ulit at pagsikapan yung unawain. Ang sabi niya sa kanila ay maaring isa sa dalawang dahilan ang pinagmumulan kung bakit ayaw ninyo o if offensive sa inyo ang mga talatang yun. Ang unang dahilan ay hindi ninyo ito maunawaan. Kaya basahin ninyo at unawain mabuti ang talata. Maaring kapag naunawaan na ninyo ang kahulugan ng talatang yan, ay matatanggap na ninyo ang talatang yan sa buhay ninyo. Ngayon, ang sabi ng preacher, kung naunawaan na ninyo ang talata at ayaw pa rin ninyo sa talata, ang ibig sabihin niyan ay hindi pa lubos ang pagbagong ginagawa sa inyo ng banal na Espiritu. Lahat tayong mga tinubos ni Jesus ay dumadaan sa sanctification o pagpapabanal. At kadalasan, habang binabago tayo, ito ay nagdudulot sa atin ng struggles, paghihirap at pagdadalamhati. Sapagkat naglalaban ang ating espiritu at ang banal na espiritu sa kaibuturan ng ating katauhan o yung inner being na binanggit ni Apostol Pablo sa Ephesians 3:16 to 17. Sasabihin ng banal na espiritu sa iyo, ay, mali yan. Sasabihin ng espiritu mo, hindi, okay lang yan. Ay, huwag mong gawin yan. Sabi ng banal na espiritu, hindi, okay lang yan. Naglalaban yung ating espiritu at ang banal na espiritu. Ang ibig sabihin, dumadaan ka sa sanctification process. Kung hindi natin nararanasan ito, ang internal struggles, maaaring hindi tayo binabago ng Diyos. O nalubos na ang pagbabago sa atin. Kapag lubos na ang pagbabago sa atin, ito ay magdudulot sa atin ng lubos na kagalakan at kapayapaan. Ang sabi nga sa 2 Corinthians 3:18 ay mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian. From glory to glory. Tayo ay binabago from one glory to the next glory. Kaya ang tamang tugon kung tayo ay nag-aalinlangan o na-open sa mga katotohanan na pinababatid sa atin ni Jesus sa salita niya. Pagsikapan natin itong maunawaan at sundin. At manampalataya tayo kay Jesus na siya ang magbibigay sa atin ng kakayahan upang lubos nating matanggap ang mga katotohanan ito na nagmumula hanggang 30 minutes lang daw yung battery ko. Ang pangalawang punto
ay tinutupad ng Diyos ang kanyang plano sa mga pamamaraang hindi kayang mahulaan at maunawaan ninuman hanggat hindi niya ito ibinubunyag. God fulfills His plans in ways beyond human anticipation and comprehension until He reveals them. Ang mga Pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan ay masusing naghihintay sa pagdating ng Mesyas. Alam nila na may isang propetang magbabalita o messenger ng pagdating ng Mesyas. Gayunman, mayroon silang mga nabuong ideya, mga haka-haka at kuro-kuro tungkol sa propesiya at naghihintay sila ng isang propetang aayon sa kanilang nabuong mga katangian ng isang propeta. Hindi isang lalaking nakasuot ng damit na yari sa balahibo ng kamelyo, naninirahan sa ilang, palaging nag-aayuno at kumakain ng balang at pulot-pukyutan at hindi umiinom ng alak. Ngunit pinatunayan ni Jesus sa mga tao na si Juan ang propetang iyon, na hindi nila nakilala dahil sa kanilang pagmamataas. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan ni Juan, pinarangalan siya ni Jesus. Subalit, kahit kinilala ni Jesus si Juan bilang pinakadakilang propeta, ipinahayag niya na ang pinakamaliit o pinakadukha sa kaharian ng Diyos ay mas dakila pa kaysa kay Juan. Ang sabi sa talata 24 ay, pagkaalis ng mga sugo, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo pumunta sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isang halamang tambo na inihahapay ng hangin? Ang tinatanong ng Panginoong Yesus ay, ano ang nagudyok sa inyo para magdagsaan kayo sa ilang na lugar? May nahulog ba mula sa langit? Ano ang nabalitaan ninyo na gusto niyong makita? Alam naman ninyo na puro damo lamang ang makikita ninyo sa ilang. Bakit kayo pumupunta sa ilang? Yun ang tinatanong ni Jesus sa mga tao ng patuya. At sa talata 25, inulit niya ang tanong, ano nga ba ang inyong dinayo roon? Isang taong may magarang damit? Ang mga nagdadamit ng mamahalin at namumuhay sa karangyaan ay nasa palasyo ng mga hari. Kung hinahanap ninyo ay kagalang-galang na tao, kagaya ng mga taong iginagalang ninyo, wala siya roon, wala siya sa ilang. At sa talata 26, 27, sinabi na niya sa kanila kung sino si Juan. Ano ang inyong dinayo? Isang propeta? Oo. At sinasabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito, pinapadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo upang ihanda ang iyong daraanan. Tinukoy ni Jesus na si Juan ang sinasabi ni Propeta Malakay sa kanyang propesiya, ang tagapahayag o messenger na maghahanda sa daraanan ng Panginoon.
At sa talata 28, pinarangalan ni Jesus si Juan. Ang sabi niya, sinasabi ko sa inyo, wala pang isinilang na mas dakila kaysa kanya. Ang sabi niya, among those born of women, there is no one greater than John. Na isang hyperbole, no? Si Juan Bautista ang pinakadakilang propeta sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos o redemptive history. Siya lamang ang propeta na ipinahayag ng propesiya, a prophet who was prophesied. No? At siya lamang ang propeta na nakita, nakaharap, at nakausap ang taong kanyang ipinahayag sa kanyang propesiya. At higit sa lahat, siya ang may karangalan na bautismuhan ang Anointed One o Mesyas, ang Kristo, Kordero ng Diyos, ang dakilang tagapagligtas ng sangkatauhan. Subalit, dinugtungan ni Jesus ang kanyang sinabi, okay na sana, siya ang pinakadakila. Pero sabi ni Panginoong Jesus, ngunit mas dakila kay Juan ang pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ano ang pinapahiwatig ni Jesus sa kanyang tagapakinig sa sinabi niyang ito? Marahil ang sinasabi na ito ni Jesus ay mas dakila ang mga sumasampalataya sa Kanya. Hindi batay sa pamantayan ng karangalan o honor, sa pagganap ng tungkulin na inatang sa kanila, kundi batay sa pagpapala o blessing na tinanggap nila. Anong ibig kong sabihin? Sagutin muna natin ang ilang tanong. Sa anong dispensation ba napapaloob si Juan Bautista? Sa lumang tipan, Old Covenant, o bagong tipan, New Covenant. Nababasa natin at nakilala natin si Juan sa New Testament ng Bible, subalit hindi siya New Testament character. No? Siya ay napapaloob pa rin sa Old Covenant. Bakit? Kailan namatay si Juan? Namatay si Juan bago ipako sa krus si Jesus. Marahil ang pagitan ng kanilang pagkamatay ay mahigit kumulang 1 taon. No? Kasi ang kanilang ministry ay halos magkalapit. No? Naunang namatay si Juan. Sigurado tayo dyan dahil nakasulat sa Ebanghelyo. No? Ngayon, ang susunod na tanong, kailan pinasyanan o inaugurated ang bagong tipan o New Covenant? Kailan na-inaugurate ang New Covenant? Hindi ba noong namatay si Jesus sa krus? Kaya nga, ang pagsisimbolo ng kaganapan na ito, ang pagsisimula ng bagong tipan, ay ang pagkapunit ng tabing na naghihiwalay sa banal na lugar o holy place at ang pinakabanal na lugar o Holy of Holies ay kasabay na nangyari ng pagkalagot ng hininga ni Jesus ayon sa Matthew 27 verse 50 to 51. Ang sabi ay, at muling sumigaw si Jesus nang may malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. At nang sandaling iyon,
ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Ano ang significant ng curtain or veil? Kasi dati sa Old Covenant, hindi pwedeng pumasok ang tao sa Holy of Holies. Dadaan muna sa mga pari at ang pinakapunong pari lamang ang pwedeng pumasok sa Holy of Holies. No? Kaya sa kapatawaran ng kasalanan, maghahandog ang tao sa labas lang. No? Hindi siya nakakapasok kung nasaan naroon ang presensya ng Diyos. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, ang lahat ay nakakalapit na sa presensya ng Diyos dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. Ayon sa mga sagot sa ating mga tanong, masasabi natin na si Juan ay nakapaloob pa sa lumang tipan. Kaya hindi siya kasama sa mga pagpapalang ibinigay ng Diyos sa mga taong nasasakop ng bagong tipan at sumampalataya kay Jesus. Ano ang pagpapalang yon? Marami. Subalit, magbabanggit lang ako ng dalawa kung anong mga papalang ating tinamo nung tayo'y sumampalataya sa ating Panginoong Yesus. Ang una ang sinasabi sa Ephesians 1, verse 13 to 14. Ang sabi, sa Kanya'y kayo'y rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Siya ang katibayan ng ating mana. Kaya ang sumampalataya kay Jesus ay tinatakan ng Holy Spirit bilang seal o tatak na nagpapatunay na ikaw ay magmamana na, tagapagmana. Ano yung mamanahin natin? Ang kalangitan, no? Ang kaharian ng Diyos. Bagamat si Juan, alam natin, ay puspos din ng banal na Espiritu. Nung nasa sinapupunan pa lang siya, ay pinuspos na siya ng banal na Espiritu. No? Pero yung banal na Espiritu na yon ay nagbigay lamang sa kanya ng enablement para sa kanyang misyon. Ang pangalawang pagpapala na pinagkaloob sa atin nang tayo sumampalataya kay Jesus ay mababasa natin sa Ephesians 2 verse 6. At tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Dito sinasabi sa atin ni Apostol Pablo na tayo'y binuhay na. Tandaan natin, past tense yun na. Hindi bubuhayin pa lamang, kundi binuhay na nakasama ni Kristo Jesus. Ang ibig sabihin, mayroon at sinamang umupo sa kalangitan. Ibig sabihin, meron na nakalaang lugar para sa atin sa kalangitan. Nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At ang mga namatay naman sa lumang tipan, kabilang si Juan, ayon sa Hebrews 11:3,
Ang sabi ay, silang lahat ay namatay na may pananampalataya. Hindi nila nakamtan ang mga pinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo at itinuring na natanggap na nila. Itinuring lang nila na natanggap na nila, pero hindi pa nila natanggap yung pangako sa kanila ng Diyos. Dahil ang sabi sa Hebrews 11:39-40 ay, at dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Sino ang mga yon? Sina Moses, yung mga patriarchs, mga judges, yung mga martyrs ng Old Testament. Kaya nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Ang lahat ng mga ito, bagamat may mabuting patotoo, dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi tumanggap ng ipinangako. Bakit? Sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin upang sila'y hindi maging ganap malibang kasama tayo. So, hindi pa nila natanggap yung pinangako, pero tayo, nung sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus, natanggap na natin ang pangako ng Diyos sa atin. Tayo ay mas pinagpala kay Juan at sa mga taong namuhay na may pananampalataya sa Diyos sa lumang tipan, sapagkat ipinaalam sa atin kung paano naliligtas ang tao at nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ay sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus. Ganon din naman, tayo mayroong direct access sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya sabihin mo sa katabi ninyo, mapalad ka dahil ikaw ay mas dakila kay Juan. Ang pangatlong punto ay tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kalayaan upang magpasya ng ating tadhana. Hindi tayo mga robot. Subalit sa mga nagpasyang makinig at sumunod sa karunungan mula sa Diyos, ay mapapatunayan nila na ito ay mapagkakatiwalaan. God has given us the freedom to decide our faith, but those who choose to listen and follow the wisdom from God will discover that it is trustworthy. Matapos kilalanin at parangalan ni Jesus si Juan sa mga tao, hati ang naging tugon nila sa kanyang sinabi tungkol kay Juan. Kaya, sinaway ni Jesus sa mga ayaw makinig at maniwala sa mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng isang talinghaga. Pinababatid sa atin dito na ang mensahe ng Diyos ang dapat nating pagtuunan ng pansin at hindi ang mensahero. Dito pinababatid din sa atin na mayroong mga tao na kahit sino pa magpahayag ng mensahe ng Diyos, hindi nila ito tatanggapin. Sana wag natin silang tularan. Ganon din naman, pinababatid sa atin sa susunod na mga talata na ang patunay na wasto ang karunungan ng Diyos o wisdom of God ay makikita sa mga buhay ng mga taong nakinig at sumunod dito. Ang sabi sa talata 29 hanggang 30 ay, ang lahat ng mga taong nakarinig sa Kanya, pati na ang mga maniningil ng buwis ay nagpuri sa Diyos.
Ang mga ito'y binautismohan ni Juan. Ngunit ang mga Pariseo at mga dalubhasa sa kautusan ay tumanggi sa layunin ng Diyos para sa kanila, sapagkat ayaw nilang magpabautismo kay Juan. Ang panawagan ni Juan ay pagsisisi para sa kapatawaran ng kasalanan. Repentance. Ang call ni John ay baptism of repentance ang ginawa niya. No? Ito ay isang paghahanda sa gagawing pag-alay ni Jesus ng kanyang buhay upang magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Kaya nga, yung mga namatay sa lumang tipan, hindi nila natanggap, no? Yung pinangako sa kanila kasi wala pa noong paraan kung paano mapapatawad ang kasalanan dahil hindi pa dumating si Jesus noong panahon nila. Naaninag lamang nila si Jesus. Kaya sila nanampalataya. Ang mga taong inaamin na sila ay makasalanan at naghahanap ng kapatawaran ay nakinig sa panawagan ni Juan at sila ay nagpabautismo. Subalit ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan, mga itinuturing na mga dalubhasa sa kautusan at dapat sana ay mas lalo nilang alam na sila ay makasalanan, ay tumangging tanggapin ang inaalok sa kanila ng Diyos. Hindi nila kinilala ang kapangyarihan ni Juan at itinuring nila ang kanilang mga sarili na matuwid ayon sa kautusan. Kaya sinuway sila ni Jesus sa pamamagitan ng isang talinhaga. Ang sabi sa talata 31 hanggang 34 ay, sinabi pa ni Jesus, kanino ko maihambing ang mga tao ngayon? Ano ang nakakatulad nila? Ang katulad nila ay mga batang nakaupo sa palengke at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Umawit kami ng panaghoy, ngunit hindi kayo umiyak. Sapagkat nang dumating si Juan na tagapagbautismo, siya'y nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, at ang sabi ninyo, sinasapian ng demonyo ang taong iyan. Nang dumating naman ang anak ng tao, siya'y kumakain at umiinom, ngunit sinasabi naman ninyo, tingnan ninyo ang taong yan, matakaw, lasenggo, at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Sala sa lamig, sala sa init ang tao. Dahil ang sabi, parang mga bata, tinugtugan na kayo, hindi kayo sumayaw. Tapos, tinugtugan kayo ng panaghoy, hindi kayo umiyak. Ganon ang tao nung panahon, no? Nung bumaba ang Panginoong Jesus. No? Dahil, kung minsan may hinahanap ang taong katangian na kagaya sa kanya upang maniwala siya, no? Sa tao. No? Parang according to my taste and standards. No? Pero hindi ganon ang Diyos. No? Sa talata 35, sinasabi ni Jesus ang isang talata ng karunungan o wisdom verse na ang kalugan ay ang karunungan o wisdom
ay napapatunayan sa pamamagitan ng kahihinatnan o kalalabasan ng pagsunod dito. Or yung outcomes or results will prove that wisdom is right. Ngunit ang karunungan ng Diyos ay napatutunayan tama sa pamamagitan ng mga tumatanggap dito. Sa salin sa NIV, ang sabi, but wisdom is proved right by all her children. Ang mga binagong buhay ng mga nakinig, sumunod, at sumampalataya, ang patotoo na tumpak ang karunungan ng Diyos. Ano ang karunungan ng Diyos na pinababatid sa atin? Sabi sa Kawikaan 8 verse 1, hindi ba nananawagan ang karunungan at nagtataas ng tinig ang kaunawaan? At ang sabi sa Kawikaan 8 verse 34 to 36 ay, mapalad ang taong nakikinig sa akin, na nagbabantay araw-araw sa aking mga tarangkahan, na naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan. Sapagkat ang nakakatagpo sa akin ay nakakatagpo ng buhay at biyaya mula sa Panginoon ay kanyang makakamtan. Ngunit siyang nagkakasala laban sa akin ay sarili niya ang sinasaktan. Lahat ng namumuhi sa akin ay umiibig sa kamatayan. Sinabi ni Jesus sa Juan, Kabanata 11, talata 25 hanggang 26. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Mga kapatid, tayo ay sumampalataya kay Jesus at panghawakan ang pangako niyang ito sa atin. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa pagpapaalala sa amin na kayo ang dakilang Diyos at kayo ang pinagmumulan ng karunungan at ang inyong karunungan ang nagbibigay buhay. Kaya maraming salamat po Diyos, aming Diyos, sa pagpapaalala sa amin nitong katotohanan ito. Aming Diyos, patuloy niyo kaming paliwanagan kung sino talaga kayo, aming Diyos, upang sa aming pagkilala sa iyo ay malubos po ang aming pananampalataya sa iyo upang ang inyong panyangakong kaluwalhatian ay makamtan namin sa darating na panahon. In Jesus' name we pray. Amen.
You saved me on the cross. No more I boast in what I can bring. No more I carry the weight of sin. For He has brought me from death to life. I stand in the gospel of Jesus Christ. There is one gospel where hope is found. The empty tomb still speaks. For death could not keep my Savior down. He lives and I am free. Now on my Savior I fix my eyes. My life is His and His hope is mine. For He has promised I too will rise. I stand in the gospel of Jesus Christ. And in this gospel the church is one. We do not walk alone. We have His Spirit as we press on to lead us safely home. And when in glory still I will sing of His own story that rescued me. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. And when in glory still I will sing of His own story that rescued me. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. Praise to my Savior, the King of life. I stand